Mga ka-RSP, malaki po ang papel na ginagampanan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC pagdating sa mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang kaso ng kahirapan sa bansa. At ang ilan sa mga pangunahing tauhan na kasama dyan ay ang mga nagsisilbing kinatawa na mga batayang sektor sa bansa na siyang tinututukan po ng NAPC. At kaugnay nga po niyan ay kasama po natin live ngayong umaga si Ruperto Kauper Alrosa, ang Vice Chairperson for Basic Sectors ng NAPC, no? Upang pag-usapan po ang mga proyekto at programa po, no, sa basic sector. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Kauper, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Dea, Mr. Audrey. At sa lahat po ng televiewers, advance Merry Christmas. Advance Ayan. Merry Christmas. Alright, Kauper, para po sa kaalaman po ng ating mga ka-RSP at ng mga viewers, educate us all tungkol po dito sa mga batayang sektor sa ilalim po ng National Anti-Poverty Commission. Ano-ano po ito at sa kasalukuyan ay ano po dapat ba yung pinaka-dapat tutukan po ng NAPC? Yes, para po sa may idea yung ating mga tagapakinig, ano, ang NAPC po kasi may very unique eh. Pinagsama ang government at saka basic sector dito at tinutulungan ng secretariat led by the lead convener. No? Ang 14 sectors, nandyan po yung mga marginalized peasant folks, farmer sectors, PWD, senior citizen, children, cooperative, saka yung NGOs, ano po yan? Mga victims of disaster and calamity, children at saka youth and students. Urban poor. Yan po yung mga 14 na batayang sektor sa ilalim ng NAPC. Well, Kauper, bilang pasili po sa role ng NAPC sa pagsagot ng mga hamon sa bawat sektor, kayo po may mga flagship program o rights po ba kayong isinusulong at bibigyan prioridad sa sektor ng formal labor for migrant workers? Lahat po ng 14 sector ay may kanya-kanyang sectoral agenda. Marami yan, merong sa formal labor, yung siyempre yung number one nilang tinutulak dyan, yung decent work, no? At yung pagre-regular ng ating mga contract of service workers, no? COS, para mas magkaroon sila ng decenting trabaho, no? Ganon din sa 13 other sectors, merong kanya-kanyang agenda po ito para tugunan ang kahirapan ng kanya-kanyang kinasasangkutang sektor. Okay. Kauper, kamakailan po ay nagsagawa po ng simultaneous fourth quarter regular meetings and other sectoral engagement ang 14 Basic Sectoral Council at ganoon po ang 17 Regional Basic Sector Coordinating Council ng NAPC. Ano-ano po yung mga napag-usapan po sa naturang pagpupulong, Kauper? Yeah, napakahalaga po nitong nakaraang naming quarterly meeting, last quarter meeting po ito. Every quarter po ay merong sectoral council meeting, itong 14 basic sector. At dito, una, yung inassess po namin yung nakaraan naming buong taon ng aming operation. No? At dito, nakita namin na mayroon naman kaming naitulak at kailangan pang maraming gawin. No? Kasama po dyan sa panahon na yan nang nagkaroon kami ng meeting, yung bilateral meeting with our partner government agencies. Kasi bawat sector may kanya-kanyang partner agencies po yan. No? At doon ay napag-usapan ang ano ba ang maaaring pagtulungan ng government at saka ng basic sector. Meron din po kaming ginawa dyan na isang platform po namin kasi ang National Anti-Poverty Commission, national lamang po yung kanyang lugar, wala po siyang local offices, no? Kaya meron po kami binuong ang tawag namin ay Regional Basic Sector Coordinating Council, kung saan ang lahat ng sectoral council doon sa 14 basic sector within the region ay nagsama-sama rin at nag-uusap tungkol sa mga regional issues, no? At nilulocalize namin yung mga national issues na pinag-uusapan dito naman sa national issues. Well, Kauper, nabanggit mo na nga yung bilateral meeting, pero kamusta po yung 14 na sectoral o 14 na batayang sektor sa NAPC? Kamusta po yung engagement nito? Yeah, natutuwa po kami ngayon, no, for the past 2 years, no.
since Secretary Lopez Santos assumed his office as lead convener, naging madalas po yung aming pakikipag-usap ngayon sa government sector. Madalas yung TAO-TWG meeting, tapos napapacilitate po yung bawat sektor sa kanilang mga agenda sa bawat partner agency. Kaya sa tingin namin ay nagiging maganda ang direction po ng NAPSI ngayon sa kanyang engagement sa mga government sector po. Kaugnay niyan ka-Uper bilang chairperson po o vice chairperson ng batayang sektor sa NAPSI, ano po tingin ninyo ang talagang mga napagtagumpayan na ito pong 40 na batayang sektor kasama po ang NAPSI ngayong taon? Yes po, sa ngayon, ang isa kasi sa mandato sa amin ni Presidente, sabi niya, ang NAPSI dapat pumunta sa mga liblib na lugar, hanapin yung mga mahihirap at ugnayan sila at alamin kung ano ang kanilang problema at iugnay sa mga lokal na pamahalaan at saka sa national government agencies. So yun po yung isang tinutukan namin at tingin namin ay matagumpay kaming nakapagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga local government units kasi sa ngayon po ay sinasimulan na namin yung formulation, simula ng pagpo-formulate ng Local Poverty Reduction Action Plan. At para mangyari yan, ay may binubuo kaming Local Poverty Reduction Action Committee o Council na binubuo po ng government at saka mga basic sector within the localities po. So, yan po ay may tuturing naming isang tagumpay. Bukod pa yung mga legislative proposal namin na nagkakaroon ngayon ng either nagpapag-usapan sa both houses of Congress at meron naman talagang naging batas na. Example niya recently yung Magna Carta for Children. Ayan. So po, yan po yung mga tinulak namin mga agenda. Alright, Ka-Uper, meron po kayong ipinadalang liham kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinagtitibay ninyo yung inyong buong lakas na pagsuporta sa layunin na pababain po yung antas ng kahirapan sa ating bansa. Maaari niyo po bang talakayin yung nilalaman ng liham na ito? Yes po, kasi tulad ng nabanggit ko po kanina, sinabihan kami ni Presidente na hanapin ninyo yung mga mahihirap. At dahil ang layunin naman niya ay talagang pababain yung kahirapan from 18% to single digit by the end of his term. At siyempre, kami naman bilang mahirap, kami yung pangunahing benepisyaryo nito. Kaya agad-agad nagpadala kami ng liham ng pasalamat at pagpapatibay ng aming puspusang suporta sa kanyang layunin na yan. So, ayun po yung aming, at saka sinabi po rin namin na tama yung kanyang pag-a-appoint ng sekretary ng NAPSI kasi nakikita namin yung kanyang dedikasyon at malaking tulong na nagagawa para yung aming mga sectoral agenda ay maipus namin talaga. Tingin namin ito yung daan para magbababa yung kahirapan. Well, Ka-Uper, maraming salamat po ha. Talagang napakalaki po ng naitutulong ng mga programa ng NAPSI para ma-attain natin na mapababa nga ang ating poverty rate into single digit at the end of the administration of our beloved President. At talagang dapat talaga matutukan itong pangangailangan ng 14 basic sectors. At salamat po sa inyong mga efforts para po matugunan itong pangangailangan ng mga batayang sektor na ito. Again, maraming salamat, Ka-Uper. At salamat din po sa inyong pagtulong sa amin kasi dahil sa inyo, mas napapalaganap namin yung mga impormasyon na kailangan malaman ng publiko. At siyempre ng ating pamahalaan, lalong-lalo ng ating Pangulo. Tulad ngayon, isa sa panawagan namin, sana mag-appoint na si Presidente ng mga sectoral representative ng 14 basic sector kasi 1 year na po nang magkaroon kami ng National Sectoral Assembly at hanggang ngayon ay hinihintay namin para may mga papalit naman sa amin na magli-lead doon sa mga 14 sectoral council. Okay, we'll look into that sa development dyan sa panawagan ni Ka-Uper. Muli maraming salamat po Yes sa po. pagsama sa amin dito sa Rise and Shine Philippines. Thank you rin po. Ka-Uper.